Dalawa lang kami ni Henry. Dalawang ulila na walang ibang tirahan kundi yung murang kwarto sa gitna ng baryo. Nang sinabi sa amin na mura lang ang upa, agad kaming nagpasalamat. Kailangan namin ng mababang renta dahil kailangan naming i-manage ang perang nahiram pa para sa libing ng mama. Sabi ng kuya ng landlord, may bakante sa likod ng simbahan, mura lang yan. At dahil pagod na kami at gutom, pumayag kami. Hindi namin alam na ang murang kwarto na iyon ay may kasamang tinig na nagpapaalalang may mga matang nagmamasid sa dilim. Alam kong baka iniisip nyo, mga alamat lang magulang, aswang, tiyanak, lahat yan kwento ng matatanda para takutin ng mga bata. Ako rin, ganun ang inisip noon. Pero kapag ikaw na ang nag-aalaga ng isang maliit na bata, iba ang timpla ng takot. Hindi ka natakot para sa sarili mo lang, takot ka para sa sino mang umaasa sa'yo. Bago pa man kami lumipat, naibenta ko ang maliit naming lote sa probinsya. Kailangan. Wala na kaming tigil na tulong mula sa kamag-anak. Ako ang nagpapalaki kay Henry mula pagkamatay ng mga magulang namin. Namiss ko ang trabaho ko sa siyudad, pero mas pinili kong bumalit para sa mura. Di ko inakala na ang murang desisyong iyon ang maglalagay sa amin sa gitna ng mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag ng maikli. Pagdating namin sa Barrio San Juan, Capiz, unang sumalubong sa amin ang amoy ng lupa at palay na nag-aamoy ng araw. May pagkahapong amoy, halo ng usok mula sa nasunog na damo at ang natuyong damo. Maliit lang ang daan patungo sa bahay. May palikpik na punong kahoy at ang kwarto namin ay nasa pinakapunta. Mahigpit ang upuan ni Henry sa likod ko. Dala-dala ang maliit niyang bag na puno ng mga laruan at ng isang lumang kumot na natira mula sa mama. Baka magustuhan niyo yan, sabi ng babae nang nagpapaupa. Maikli lang ang usapan at mura nga ang upa. Perpekto kung ang hanap mo ay pagtira lang habang nag-aayos. Pero habang pinapakita niya sa amin ang kwarto at naglalakad kami palabas, may mga matatandang nag-uusap sa tabi ng karinderya. Napansin ko na tumigil ang isang babae mid-sentence at tumingin sa amin ng malalim, parang sinusukat kung may karapat-dapat o hindi. Aswang, pabulong ang narinig ko na sabi ng isa. Natahimik ako. Aswang? Tanong ko. Halatang nagtaka ngunit pilit nagbibirong tono para hindi magpakita ng takot. Ang pagtawa nila ay maiksi. Iba ang timpla ng ngiti. Sinasabi lang ng matatanda, sagot ng babaeng nagpapaupa. May mga ganun sa paligid, pero okay lang, madali lang iwasan. Hindi ko na nilabanan pa ang kaba. Nag-aatubili man, kumapit ako sa utak na praktikal. Kailangan namin ng silid, kailangan namin ng bahay kung saan pwedeng matulog si Henry nang hindi nagigipit. Kaya tumira kami. Sa unang gabi, hindi ako makahinga ng maayos. Nakatulog si Henry, pero pilay ang tulog niya. Madalas bumangon at tinitingnan ako, nakatingin sa dilim na parang may nakikita. Iniisip ko na basta bata lang, marahil nakakaikot sa bagong lugar. Ngunit bago ko nasambit yan, may narinig akong kakaibang tunog sa labas. Parang pagod na paa na naglalakad sa tuyong damo. May kasunod na kaluskos na parang hinahaplos ang mga dahon. Tumigil ako sa pagtitiyaga sa kama at dahan-dahan lumabas para tingnan ang bintana. Sa kabila ng dapa ng buwan, may kanino sa malayo. May kumikislap na ilaw, hindi parang lantern ng tao, kundi parang maliit, may kakulay na pula na umiikot-ikot sa pagitan ng puno. Nakakita ka ba? Tanong ko kay Henry nang bumangon siya. Hindi agad siya nagsalita, tahimik lang. Pinisil ko ang kamay niya at nakita kong nanginginig iton. May nakita ako na parang tao, sabi niya sa isang boses na halos hindi marilig. Pero kakaiba. Hindi ko siya tinulungan na bumalik sa tulog agad. Inatupag ko ang sarili ko sa pagmasid sa dilim kung may papasok o papalabas. Wala namang tao. May hindi lang makita ng mata, pero naririnig ng tenga. Nung umaga, pumunta kami sa karinderya ni Mang Dante para kumain. Si Mang Dante ay parang mukha ng baryo sa unang tingin. Mabait, mapagsalita at mapagsilbi. Ipinakilala niya ang sarili. Nagtanong kung taga saan kami at kung bakit kami nagpaupa dito. Inilapag ko ang kwento namin. Nag-iyakan kami para sa libing ng mama. Kailangan namin ng murang tirahan. May maliit na ipon pa kami para sa pabalik sa syudad. Malinis ang tingin ni Mang Dante, ngunit may mga linya ng pagod sa kanyang muka. Sa tabi ng karinderya,
Napansin ko ang isang binatilyong nakatitig sa amin. Nakita niya si Henry at ngumiti. Henry ba yan? Ang cute naman. Bati niya. Ako si Miguel. Kung kailangan niyo ng tulong dito, sabihin niyo lang. May pagka-soulful ang ngiti ni Miguel. Hindi creepy, pero may kakaibang lamig sa mga mata niya kapag tumingin siya ng diretsyo. Nagpasalamat ako at tinanggap ang kanyang olok na maging guide sa baryo. Sa mga susunod na araw, naging madalas ang pagbisita niya. Tinuruan niya kami kung saan may magagandang palengke, kung saan mura ang bigas, at kung paano mag-commute papuntang bayan. Parating may dalang maliliit na bagay para kay Henry. Mga candy, maliit na laro ang kahoy. Tinawag niya si Henry na kuya minsan at hinahagga ng mababang alapaap ng pagiging malambing sa anak. Sa loob-loob ko, nag-relax ang loob ko ng kaunti. Kung may isang taong mapagkakatiwalaan namin dito, mukhang siya iyon. Pero hindi laging maliwanag ang mukha ni Miguel. May pagkakataong akala kong nagbibirong pagal ang mga tao kapag may bisita, pero napansin ko rin na kapag may usapan ng mga matatanda sa pananghalian, napapatigil sila at tinitingnan kaming banyaga. Minsan, muntik na akong marinig ang salitang alay habang pinapasapasa ang sandok. Hindi ko agad pinansin dahil baka akala ko lamang. Sa palagay ko, noon umiikot lang sa usapan ang tungkol sa ani at kung sino ang nagdala ng suka sa karinderya. Ang ikatlong gabi ay iba. Nagising ako sa tunog ng pagyuyugyug ng pinto, hindi puwersa na pagbukas, kundi parang may maliliit na kaliskis na pumipitik sa kahoy. Bumangon ako at napatingin kay Henry, pero wala siya sa kama. Una kong inisip na naglalaro lang siya sa labas. Naalala kong sinabihan ko siya na huwag lumabas mag-isa. Pinilit kong hindi magpakita ng takot, pero hindi ako nakapagpigil. Dali-dali akong nagbihis at lumabas ng kwarto. Ang bakuran ay malamig. May mga yapak sa putik na tila galing sa ibang direksyon. Maliliit at mabilis ang pagkakaayos. Parang hindi tao ang pagkakadumi. May mga bakas ng paay na parang baboy pero mas maliliit. May pulbos na kumakapit sa bukong-bukong ng mga ito. Naglakad ako papunta sa isang ilaw sa dulo ng daan at doon ko nakita si Henry. Nakaupo sa hagdan ng karinderya ni Mang Dante, hindi gumagalaw, nakatitig sa dilim. Maliwanag ang kanyang mukha dahil sa ilaw, ngulit parang natuyot ang mga mata niya. Lumapit ako at hinawakan ang balikat niya. Bigla siyang umangat na parang natigok. "Ay, ate, may nakita ako," bulong niya. "May kumakain." Hindi ko tinanong pa kung ano ang kinakain. Kinuha ko lang ang kanyang kamay at pinatawag si Mang Dante. Nang dumating si Mang Dante, nagkunwaring nag-aanala. "Sige, damay kayo muna sa loob. Ako muna ang mag-iikot," sabi niya at kumuha ng pisara sa likod. Pero habang naglalakad siya palayo, napansin ko ang kakaibang tingin niya. Parang sinusukat ang paligid, hindi sa hangarin ng kaligtasan, kundi may ibang uri ng pagkakalkula. Nakaramdam ako ng pagsikip sa dibdib. Pinilit kong mag-isip ng praktikal. Baka lang may mga aso lang at nag-play, baka may kabayo lang. Ngulit ang tunog na narinig ni Henry, parang ngunguya, hindi galing sa aso. Sa hapunan, napansin kong kakaunti ang kumakain. May mga taong lumalabas na tila may ginagawa sa gabi, nagdadala ng maliit na supot na may labas na pinagmumuni-muni ang mga mukha. Nagulat ako nang may tumayo at lumapit sa amin, Aling Petra. Si Manang matanda na lagi kong nakikitang nakaupo sa gilid ng simbahan. Tiningnan niya si Henry at pagkatapos ako. Hindi basta-basta ang mga paningin dito. Mahina ang tinik niya. May mga panuntunan kami. May mga oras na hindi dapat maglabas ng ilaw. May mga bagay na hindi dapat tingnan ng bata. Hindi niya ipaliwanag ang lahat. Parang alam niya na hindi namin kayang intindihin. Nilagay niya ang kamay niya sa balikat ko at napakahigpit ang pagkakahawak. Hindi ito parang pag-aalala lang, parang pagpapayo. "Pero bakit hindi niyo kami sinabihan?" Tanong ko. "Kung may panganib, dapat niyo kaming sabihan." "Tinutulungan namin ang umaalis ng mahihirap," sagot niya ng may pag-aalangan. "Pero may mga pamilya rin na sa kanila ito. Dapat sinisave ang sarili nila." Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Tila may lihim na umiiral sa pagitan ng mga katahimikan ng baryo. Mga salita na hindi sinasabi sa mga dayuhan. Pag-uwi namin ng gabi, muntik na akong magalit kay Miguel dahil sa isang bagay na sinabi niya. Kung minsan, mas madali ang makakain kung may kasama. Binanggit niya iyon sa harap ni Henry habang naglalaro si Henry ng kahoy na truck. Nakatinginan kami ni Miguel at pinilit niyang ngumiti. Para siyang nagbiro ngunit may ibang lasa ang biro niya. Ipinilit kong huwag pansinin. Makaraan ng ilang araw, mas lalo akong nagiging alerto.
Gabi-gabi may mga ilaw sa palayan na kumikilos na parang naglalakad. Makikita mo ang mga tao na may dala-dalang sulo at naglalakad sa gilid ng puno. Mga tunog ng pagtapik, mga pag-uyam at mga hibik na parang inaawit ng isang panalangin. Hindi ito obert, sadyang kuliglig lang. May ritmo, may pinapakinggan na pinagyayaman ng masasamang hangin. Minsan, kapag tumitingin ako mula sa bintana ng kwarto namin, may mga anino na gumagalaw ng sabay-sabay. At sa gitna ng mga anino, isang hugis na maliit at mababa. Hindi tao, ngulit may dalawang puting tuldok na kumikislap tulad ng mata. Pumipilipit ang dibdib ko sa takot kapag nare-realize ko na nakatingin ito sa aming bintana. Isa pang gabi, nakarinig ako ng mga paghagulgol sa malayo. Hindi malakas, parang yugtong sinasabi na may nalulunod sa isang bangin. Pinakinggan namin ni Henry ang mga pag-iyak ng magdamag. Hindi ko maintindihan ang pinagmumulan. Nagising si Henry sa gitna ng gabi, nanginginig pa rin. "Ate, bakit umiiyak ang buwan?" tanong niya. Pinunasan ko ang noo niya at niyakap ng maghipit. Hindi ko inakala na ang ilan sa mga tawa na noon ay parang katapangan ko ay unti-unting tinatabunan ng pag-aalala. May lumalakas na isang gabi na nagtulak sa akin na magsalita kay Miguel ng matino. "Ano bang nangyayari dito?" tanong ko ng harapan. Nagtimpla siya ng kape at umupo sa harapan ko. Nakangiti, ngunit ang mata niya ay malalim. "Maraming bagay," sagot niya. "May mga tradisyon dito na hindi nauunawaan ng iba. Pero huwag kang mag-alala. Basta't tumikit ka sa akin, aalagaan ko kayo." Sabi niya ito na tila may sinasabi pa sa ilalim. Hindi bully, hindi takot. Inabot niya kay Henry ang bracelet na gawa sa butil ng kahoy at sinabing para proteksyon. Hindi ko alam kung naniwala ako sa ganda ng bracelet o sa intensyon ni Miguel. May koneksyon sa pagitan nila ni Henry, tinatanggap yun ni Henry ng buong puso. Pagkalipas ng ilang araw, lumala na ang mga kakaibang bagay. May napansin akong kakaibang galaw sa bakuran ng kapitbahay. Mga baboy ramo na naglalandas sa gilid ng gubat, nagtatakbuhan sa gabi. Hindi tumatakbo tulad ng normal, parang iniiyog, parang may sinusunod sila. Minsan nakikita ko mula sa malayo ang isang tao na may dala-dalang malaking supot. Hindi ko nakikita ang muka, mulit ramdam ko ang bigat ng ginawa niya. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob ng supot, pero ang tunog ng paggalaw ay hindi karaniwan. May mga ulat din na may nawawala, aso, kalabaw, minsan kahit mga manok ng kapitbahay. Sinasabi ng ilang matanda na hindi ito karaniwang pagnanakaw. May mga oras na isang-isa na lang ang pupwede, sabi ng isa habang umiiling. Pangalawang buwan namin sa baryo, nagkaroon ng maliit na selebrasyon sa plaza. Naglaro si Henry at nakipaglaro sa mga bata habang naglalakad ako sa gilid. Tila ordinaryong lugar lang sa araw. Mga batang naglalaro, mga tao nagtitinda ng kakanin. Ngunit kapag bumalik ako sa gabi, naiiba ang paligid. Ilang araw pagkatapos ng pista, hindi ko na nakita si Henry na naglalaro sa kanto. Nandun lang ang maliit na truck niyang kahoy na nakahando sa lisahagdan. Tinawagan ko siya, tinawag ako rin ni Miguel at lumabas kami sa dilim. Naghanap ako sa mga taniman, sa mga daanan, sa ilalim ng bahay. Ba't wala? Ang kumot niya'y naiwang nakalalay sa kama. Ang puso ko'y parang ipapasok sa leeg. Ang unang oras ay parang bulag. Tumawag ako kay Mang Dante, humingi ng tulong at tumakbo kami sa paligid. Kumakalam ang sikmura ko sa takot. Pilit kong sinimulan ang pag-iisip ng maayos. Baka nagkamali lang ako ng oras, baka may kaibigan siyang nilapitan. Pero bakit wala man lang bakas ng sapin-sapin? Bakit parang hinubad ng hangin ang kanyang mga yapak? Hindi ko mapigil ang pagsusuyod sa bawat sulok ng maliit na kapilya at mga silong ng karinderya. Humimbing sa putik ang kumot ng bata at may mga bakas na umuusbong mula sa hating gabi palabas ng baryo. Mabilis, maikli at parang hindi karaniwang tao. Sinabi ni Mang Dante na tatawag siya ng pulis, ngulit may nanlimahid na katahimikan sa mukha ng ibang mga matatanda. Hindi sila agad-agad nagbigay ng tulong. May mga nagkukunwaring abala sa kanilang gawain. Narinig ko ang bulong ng ilan. Sinasabing umuwi na raw ang ilan mamaya at maaring naulit na naman ang alituntunin. Hinahanap ko ang ibig nilang sabihin, ngunit parang umiikot lang sa mga talasalitaan nila. Hindi mangyari agad ang sagot. Lumipas ang gabi na parang tumagal ang mga oras. Humiga ako sa malamig na sahig ng kwarto at iniwala ko ang aking sarili sa pag-iisip ng mga posibleng dahilan.
Hindi ko magawa na umiyak ng malakas dahil kailangan kong maging malakas. Kailangan kong sumunod sa papel ko bilang ate at guardian. Ngunit sa kasikatan ng mga minuto, naramdaman kong may bumagsak sa puso ko, mali at malakas. Nagpanik ako ng isang pamilyar na tunog sa labas ang pumukaw sa akin. Umiikot-ikot ng mga sulo at tinig ng pag-aawit, parang panalangin ng buong baryo. Dahan-dahang lumabas ako ng kwarto at nakita ko silang naglalakad palabas ng baryo. Mga anino, magkakahawak, may mga tela na itim at pula at sa kanilang gitna may isang liwanag na parang naglalakbay. Tumigil ako sa gilid ng daan at hinawakan ng sarili kong braso. Ano ba ito? Bulong ko sa hangin. Si Miguel, na hindi ko inaasahang na makikita ko roon, ay nasa unahan ng mga naglalakad. Tumingin siya pabalik at nakita niya ako. Tumigil siya, nagtanong na parang walang malay. Aya, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Hindi siya nagulat na makita kong nag-iisa sa dilim, ngunit ang mukha niya ay ibang-iba kapag tumingin ako. Maya-maya, pinilit niya akong bumalik sa kwarto. Hindi ligtas para kay Henry sa labas ng gabi, sabi niya. Pumunta ka na at gawin mo siyang matulog. Sumunod ako, hindi dahil sa takot lang, kundi dahil may mas malalim. Alam kong may nagtatago na totoo at kailangan kong tiyakin na ligtas ang maliit na braso na nakayakap sa akin ng gabi-gabi. Bumalik kami sa loob at inilagay ko ang kumot sa bed, ngulit hindi kami nakatulog agad. Ang mga tunog ay patuloy na dumating mula sa labas at ang mga mata ni Henry ay parang lagi nakatingin sa pinto. Kinabukasan, nagtakalat ang isang sipin ng rumor. May nakita daw sa gilid ng baryo ang isang ulo na nakatingin sa bintana ng isang bahay. Hindi ko agad pinaniwalaan, ngunit habang tumatagal, ang mga usapan ay nagkakatipon. Mga kapitbahay na hindi magpakita ng labis na emosyon ay nangungusap ng mababang tinig. May humihikbi sa palengke, may mga nakikitang pulang marka sa bakod ng ilang bahay. Humahalo ang takot at kuryosidad. May ilang ting nagsasabing nagmasabay na makabayo o mga manok na nasapawan ng kaguluhan. Ngunit ako, sa tagiliran ng aking dibdib, alam ko na ang takot ay hindi nababatayan lang sa pantasya. Lumapit ako sa simbahan at doon ko muling nakita si Aling Petra. Pinilit kong itanong ang lahat. Ano iyan? Ulo? Saan nanggaling? Napahawak siya sa aking kamay, mata niya punong-puno ng luha na hindi niya pinipigil. Alam mo na, bulong niya, may order sila, may alituntunin, hindi ito basta kwento. Humarap ako sa kanya at naisip ko kung ano ba ang dapat kong gawin. Humihingi ako ng payo at pinakinggan niya ang kwento namin. Sinabi niya na may mga tao sa baryo na tumutulong at may mga tao ring na hindi. Huwag mong sabihin sa lahat, mahinang babala niya, hindi lahat ang makakatulong. Ang mga araw ay nagiging gabi at ang gabi ay nagiging mas mabigat. Dumarating ang mandirigma ng takot, hindi malakas, hindi galit, dahan-dahang kumikinang sa paligid. Si Henry ay naging tahimik at sa tuwing titingin ako sa kanyang kwarto, napapansin kong may sariling mga marka sa damit niya. Maliliit na butas at mancha na hindi ko maipaliwanag. Nanlililim ang mga alingaw-ngaw ng baryo, mga kwento ng mga nawawalang bata noon pa. May mga nakatatanda na hindi mo pag-uusapan kung hindi mo tunay na kailangan. Sinisikmura ako ng pag-aalala. Nagplano ako na makikipag-usap kay Mang Mariano na ayon sa sabi ng ilan ay may alam tungkol sa mga panlaban, bagay na hindi nakaabot sa aking pangunawa na ginagamit sa harap ng mga hindi maipaliwanag na bagay. Nagkita kami ni Mang Mariano sa isang maliit na kubo malapit sa ilog. Hindi siya kasing sasabihin ni Mang Dante. Mukha siyang may pag-iingat at may mga kamay na maliliit at magaspang. May mga bagay na dapat mong dalhin, mahina ang kanyang boses. Inilagay niya mula sa isang kahon ng ilang bagay. Maliit na bracelets na yari sa kawayan, isang supot ng asin. Huwag mong iasa ang buhay niyo lang sa isang bagay. Humawak ako sa sinasabi niya. May giya sa mga bagay na hindi ko lubos na mabigkas. Bumalik kami sa aming kwarto at ipinantay ko ang mga bagay sa mesa. Napatingin ako sa bracelet at inisip ko kung ito ba ay magpapatigil sa anumang kasamaan o baka man lang ito'y panlaban ng paniniwala ng may sakit na baryo. Ipinako ko sa isip ko na gagamitin ko ang anumang makatutulong sa amin. Sa gabi, ipinahawakan ko ang bracelet sa pulso ni Henry at hinawakan ng kumot ng mahigpit. Lumaban ako sa pag-iyak. Isang gabi habang tahimik, may kumatok sa bintana ng aming kwarto. Hindi malakas ang tunog, ngulit sapat upang magpaalala sa akin na may nagmamasid.
Humihigpit ang dibdib ko nang unti-unting pumunta ako sa bintana. May karayom na liwanag sa gilid, isang maliit na liwanag na paikot-ikot. Nakita ko ang anino at sa gitna nito, isang anyo na nagtaglay ng isang ulo. Ilang segundo lang siyang huminto at nakatingin. Parang may huminto sa paghila ng hangin. Hindi ko matukoy ang detalye, ngunit sa puso ko may malamlam na katotohanan. Agad kong hinila si Henry sa kama at dinala siya sa loob ng kumot. "Ate, bakit parang may tao sa labas?" Halos nagising ang kanyang boses. Hindi siya umiiyak, ngunit nakaayos na parang gustong tumakbo. Hinawakan ko ang kamay niya at nangako na hindi ko siya iiwan. Hindi ko inakala noon na sa sandaling iyon ay sisimulan ko ang pinakamabigat na desisyon ng aking buhay. Kung ipagtatanggol ko ang kapatid ko, paano ko sisimulan? Sino ang kami sa baryo na dapat paglingkuran at hanggang kailan kami mananatili dito? Hindi pa tapos ang gabi. May mga ulap ng usok sa palayan at unti-unting dumarami ang mga anino. Sa harap ng aming maliit na rehas ng bintana, may kumikislap na puting liwanag. Maliit na mataba yun. Hindi ako sigurado. Ngunit naramdaman ko ang lamig na bumabagsak sa dibdib ko. Hindi kami nag-iisa sa lugar na ito. At sa puntong iyon, kahit pilit kong maging matapang, hindi ko maiwasang mag-isip. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng aswang sa kanila? At paano kami magiging ligtas kung kami lang ang may hawak ng kaunting butas ng proteksyon? Nang panahong iyon, napagdesisyonan kong magsimula ng paghahanap ng sagot. Hahanapin ko ang bawat taong sinasabing makakatulong. Hihingin ko ang kahit sino mang impormasyon sa mga matatanda. At higit sa lahat, ipagtatanggol ko si Henry. Hindi ko alam kung paano gagawin iyon, pero sigurado ako na ang takot ay hindi pwedeng siyang kumain. May oras na madapa ako dahil sa bigat ng responsibilidad. Ngunit sa pag-iyak at muling pagbangon, may isang tinig sa loob ko na nagsasabing, hindi pa tapos ang laban. Naglakad ako patungo sa pintuan, tala ang maliit na bote ng gas ni Mang Mariano at ang ilang bracelet sa bulsa. Umabot ako sa labas at sa paglabas ko, nakita ko ang ilang anino na unti-unting nagkakabalikid. Ang ilan ay kumakaway ng parang inaanyayahan. May isang hugis sa dilim na tumigil, tumingin at naglabas ng isang tunog na parang hininga. Ang lahat sa paligid ay tila huminto ng sandali. Pagtingin ko sa paligid, nakita kong may mga tao pala doon. Hindi ang mga karaniwang kapitbahay na kilala ko sa araw. May mga bagong mukha, may mga lumipas na hindi ko kilala. At sa gitna ng kanilang pagkakatipon, may nakita akong isang papel na nakalagay sa harap ng isang maliit na altar. Mga dahon at tila may mga ukit na hindi ko maintindihan. Hindi ko tinapos ang paglapit. Bumalik ako sa kwarto ng hati ang puso at doon, sa lamig ng gabi, nagpasya akong gawin ng isang bagay na hindi ko inakala. Tatawag ako sa sinumang isa na mapagkakatiwalaan. Ngunit sino ang maaasahan sa baryo na ito? Saan ako magsisimula? Humawak ako sa kumot ni Henry at hinawakan ng bracelet ng mahirap. Sa sandaling iyon, naalala ko ang sinabi ni Aling Petra. Huwag mong sabihin sa lahat. Ngunit hindi ko kayang mag-isa. Hindi pa tapos ang gabi. Ang palagay ko ay nagsisimula pa lang. May mga tanong na kailangang masagot, may mga tao na kailangang tanungin. At higit sa lahat, may isang maliit na bata na kailangang protektahan. Dahan-dahan kong inihabili ng ilaw at inisip ko kung anong klaseng mundo ang naghihintay sa amin sa umaga. Isang mundo ng payak na pag-asa o isang mundo na puno ng lihim na binalot sa dilim. Kung mahilig kayo sa mga true horror stories at gusto nyong marinig pa ang buong nangyari sa amin, mag-subscribe na kayo ngayon at abangan ang mga susunod na kwento. Hindi ako nagpropromote ng basta. Kung naririnig ninyo ang tinig ko at nagtataka kayo kung totoo ba, pakinggan ninyo hanggang dulo. Seryoso ako dito. Bumalik ako sa maliit na kubo ni Mang Mariano pagkapili ko ng ilang minuto. Dala ang bote ng gas at ang mga bracelet sa bulsa. Nakita ko siya na nakaupo sa kanyang upuan, nagmumuni at may sigarilyong nakabitin sa dulo ng labi.
May kakaibang liwanag sa kanyang mukha tuwing seryosong pinag-uusapan ang ganitong bagay. Parang nagbabantay ng isang bagay na hindi dapat mabanggit ng malakas. Papaano tayo magsisimula? Tanong ko nang hindi na nagpaikot-ikot. Hinawakan niya ang aking kamay at tahimik ang sagot niya. May mga lugar sila na pinupuntahan kapag kinakailangan. Kung may kinalaman si Henry sa mga yon, hindi nila basta binabalik. Hindi sila madali. Napuno ng alak ang dibdib ko at muntik na akong mag-init ang ulo. Ano ba ibig mong sabihin, Mang Mariano? Sinabi niyo na may panlaban kayo. Ano pa ang pwede naming gawin? Napahawi siya ng paningin at dahan-dahang naglabas ng isang maliit na papel na may sulat. May kapaguran sa kuweba sa likod ng palayan. Diyan nagtatambayan minsan ng iba. Hindi lahat ng nandyan ay masama, pero may ilan na hindi umiwas sa pagkuha ng hindi kanila. Hindi niya sinabing direkta ang mga salitang aswang o pagkaing gawa sa tao. Ginamit niya ang ibang mga pag-ikot sa pangungusap. Alam niyang hindi katanggap-tanggap sa batas ang sabihin ng tuwiran. Pinilit kong itago ang kaba at umutal ng hindi takot. Humugot ako ng malalim na paghinga at nagpasya. Sundo natin si Miguel, sabi ko. Kung siya ang makakatulong sa amin sa lokasyon niya, hahanapin ko siya. Tumango si Mang Mariano at ibinigay niya ang isang maliit na supot ng asin at 2 bracelet na yari sa kawayan. Ito ang panlaban, hindi ito garantiya. Kung gagamitin, gamitin ng may pag-iingat at paggalang. Kinuha ko ang mga ito na parang pagkuha sa isang hiyas na may bikat ng pangako. Tinawagan ko si Miguel at nagkasundo kami na magkita sa karinderya ng madaling araw. Hindi ko alintana ang pagod. Kailangan kong makuha si Henry. Hindi ko naisip pa ang takot. Puro plano ang umikot sa ulo ko. Kung paano ko dadalhin si Henry pabalik. Kung paano ako makakatalon sa sandaling makita ko ang anino niya. Pagdating sa karinderya, nakita ko si Miguel na kangiti. Dala ang 2 baso ng malamig na serbesa. Sige, sasamahan kita, sabi niya na parang siya ang may hawak ng pag-asa. Hindi ako nagtiwala ng buo, pero napilitang ngumiti. Salamat, sagot ko, at hindi ako humaba ng paliwanag kay Henry dahil natutulog pa ang maliit. Inikot na namin ang kwento at kalaunan ay siya ang nagdala ng mga pangalan ng lugar. Isang lumang kuweba malapit sa ilog, may sanga na parang pinto sa gubat. Madalas doon sila magtipon, bulong niya. Makikita mo kapag tahimik ang gabi. Habang naglalakad kami patungo doon, napapansin ko ang mga liwanag na kumikislap mula sa palayan. Mga sulo na nagliliparan sa pagitan ng mga kakaunting punong kahoy. Natutunaw ang gabi sa amoy ng putik at usok. Napapalibutan kami ng mga tunog ng insekto at ng malalanghating hangin at sa ilang sandali, maririnig ang malalayong awit. Bawat hakbang ko ay tila may kasamang pagninitik ng lamig. Hindi ko naramdaman ang mga bulsa ng mga dala ko, ang bote ng gas, ang lighter na muntik na nakikipagtagisan sa laman ng aking palad. Dumating kami sa bunganga ng kuweba at tumikil. May bahagyang liwanag sa loob at sa gilid ng pasukan may mga paa na nakaayos bilang parang tanda na pinuntahan na ito ng ibang tao. Humawak si Miguel sa sulo ng kanyang kamay at inabot sa akin ng isa. Mag-ingat, paalala niya. Hindi ko alam kung bakit pero may tunog ng pagkakaroon ng bagay na hindi sinasabi sa akin mula sa kanyang tono. Pinasok namin ang kuweba. Hindi ko kayang ilarawan ng detalye ang laman ng kuweba, hilingin. Ngulit may mga kahon, tila mga tira-tirang kagamitan at may mga maliliit na altar na nilagyan ng dahon at kung ano-ano. May mga luklukan at may mga upuan na halos magkatabi. Sa gilid may maliit na bintana o butas sa isang dingding. Doon nakita ko ang unang bagay na muntik na pumatay sa akin ng takot. May isang ulo na nakapatong sa loob ng bintana. Hindi kailangang ipaliwanag ang anumang detalye. Dahil alam nyo na kapag nakita ninyo ang isang ulo na wala sa katawan, yak, siksik, may tama sa dibdib mo na parang nahigpitan. Hindi ko binigyang kulay ang itsura nito, hindi na kailangang idetalye. Sapat nang sabihin na may isang ulo na nakatanaw, mukhang nakaharap sa dilim. Tumigil ako, muntik-muntik akong mapatulog. Henry? Napakapit lang ng boses ko at tumingin ako sa gilid. Wala siya. Tumigil ang mundo. May mga katahimikan na hindi natitinag at may isang kabuuang kararating na parang pahatak sa akin. Hindi lang basta ulo iyon na ni mga nakakita.
may kasamang pagtatalikod, kasiyahan, at may mga halakhak na hindi ko nauunawaan. Si Miguel, nakasama ko at dapat sana ang nagtuturo ng liwanag, hindi lumingon. May iba siyang kinausap sa loob ng kuweba, mga taong nakasilweta at may mga mata na kumikislap. Maya-maya, lumapit sa amin ang isa sa kanila, mababa ang pagkatao at sa kanyang mga kamay ay may mga lubos na maliit at maprol na bagay. Tinulungan nilang gawin ng isang ritual at doon ko unang naramdaman ang pangmatagalang pagkalito. Hindi sila basta mga nag-aalay ng hayop, may iba. Hindi ako nalito sa paninindigan ko. Agad akong kumuha ng 2 bracelet at hinawakan ng bote ng gas. Pumunta ako sa bukasan ng kuweba na parang may silong ng liwanag. "Dala niyo na si Henry," sigaw ko, at ang aking tinig ay umaapaw sa pag-ikting at galit. May mga tumingin sa amin na para binigyan ng utos ng katahimikan. Isang matandang babae ang lumapit, si Aling Petra, na parang naglaho sa mga anin at hawak ang kamay ni Mang Dante. "Hindi sapat ang pag-ikting mo, anak. Mahina ang bulong niya. Bawal magpuyat sa kanilang oras." Hindi ko inintindi ang ibig sabihin niya. "Gawin niyo ang dapat niyong gawin," dagdag pa niya, at parang may bigla ang katahimikan. Maya-maya, narinig ko ang boses ni Miguel sa likod ko. Malamig at himig ito. "Hindi mo tayo mauunawaan, Naya. Minsan, kailangan mong pumili." Ang puso ko ay muntik ng sumabog. "Ano ibig mo sabihin, pumili?" Tanong ko nang hindi ko mapigilan. Tumawa siya ng tila walang sinasabi. May alituntunin sila. Ang ilan ay dapat maglingkod. Minsan may kapalit. Hindi ko na hinayaan ang sarili kong makinig pa. Lumusong ang galit at takot. Humawak ako sa kamay ni Mang Mariano at inalis ang isang bracelet sa pulso ni Henry na higpit ang mga tali. "Ibabalik niyo ang kapatid ko," pakiusap ko, ngunit hindi ako pinaniwalaan. Sa halip, may mga kamay na kumapit sa akin. Hindi marahas, ngunit may pagkakaayos na parang may kontrata. Maya-maya, may lumapit kay Miguel at dahan-dahang binaba ang kanyang kamay sa aking balikat. "May isang paraan para gumana ang lahat," bulong niya. "Baka mapayapa ang lahat kung mag-aalog ka." Hindi ko mawari kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa saling iyon, unti-unting lumabas ang tunay na mukha ng nilalang na aking tinatawag na kaibigan. Si Miguel, ang binatang napakaalalahanin. Nagbago ang tingin. "Isa ka sa mga itinuturing naming natatangi," wika niya. "Dahan-dahan, Aya. Maaari kitang tulungan, pero may kapalit." Umiikting ang hangin sa paligid ko. Alam kong iyon ang takbo ng kanilang alituntunin, pag-aalay na may kabayaran. Hindi ko tatanggapin. Hindi ako magbibigay ng anumang anak ko o kapatid ko, sabi ko ng madali. Napakalakas ng paninindigan ko at nagkaroon ng munting katahimikan. Ngunit hindi iyon ang huling laban. Maya-maya napasigaw ang isa sa kanila at iyon ang naging senyales ng trahedya. Si Miguel, nakasama ko sa pagpasok, sumuong sa likod ko at biglang humakbang. Nibula ang sulo at itinaas sa taas. "Lakad! Oras na!" sigaw niya at may isang taong sumigaw pabalik. Akala ko'y magagamit niya ang sulo para tabunan ang aming pag-alis, ngunit hindi iyon ang naging plano niya. Siya ang nagbigay ng hudyat at ang mga anino na dati nakatayo sa panigid, ngayon nagliwanag ang mga mata sa akin. May ilan na tumakbo agad at sinimulan kaming bilugan. Hindi ako nagsayang ng oras. Hawak ang bracelet at bote ng gas. Inabot ko kay Mang Mariano ang isa pang bracelet at sinabing, "Gawin natin ang abot natin." Hindi kami nakapagsalita ng marami. Kumilos kami ng kusa. Hindi para manakot kundi para magtanggol. Nagmadali kami palabas ng kuweba at doon nagsimula ang totoong gulo. Kinuha ko ang gas at naglakad papunta sa itaas ng palayan. Hindi ako magpapanggap na marunong ako doon. Ginamit ko lang ang maiikling sandali ng kalituhan nila. Habang naglalakad ako, napansin kong may mga anino na tumutugis sa amin. Mga hugis na parang tao pero hindi kumikilos ng ganun lang. Bumaling si Miguel pabalik at tumawa ng mahina. Parang hindi siya nag-aalala noong una pero dahan-dahan naging iba ang kanyang ngiti. Maya-maya narinig ko ang pagbulong ng mga tao. May mga nagsasabing may nagtatangkang sunugin ang palayan. Hindi ako nangahas magsalita. Ginagawa ko lang ang dapat gawin. Nag-alab ang palayan. Hindi ko na ididetalye ang paraan nito. Ang mahalaga ay nagkaroon ng pagsabog ng liwanag at usok. Sa gitna ng usok, natanaw ko si Henry, hawak ng maliliit na kamay.
Ilang segundo lang ang nagdaan at nagulat ako para bang may nagbalik sa kanya na kakaibang kapayapaan. Tinulak siya palabas ng isang maliit na agwat at inilagay sa aking dibdib. Ate, bulong niya at napuno ng luha ang aking mga mata. Hindi ko mapaliwanag kung bakit kahit maraming araw na akong naghihingalo, parang nag-iba ang mundo sa sandaling iyon. Kinuha ko siya, pinikit niya ang mga mata at dahan-dahang napahiga sa aking bisig. Ate, takot ako, sabi niya, at iyon ang huling anyo ng kanyang pagiging bata na nais kong hawakan magpakilanman. Ngunit ang takbo ng gabi ay hindi pa rin tapos. Habang sinusubukan naming tumakbo, nagtangis ako nang makita ang mga taong naging malapit namin. Si Mang Dante, si Aling Petra, lahat ay may iba pang muka. Si Miguel, na dati kong pinagkakatiwalaan, ay naglabas ng isang malungkot na ngiti at pagkatapos ay tumalilis sa dilim. Hindi niya kami tinulungan ng sapat ng kailangan namin ng suporta. Sa hilib, siya ang nagbigay hudyat na kami ang mga umalis na may daladalang kaaway. Hindi ko akalain ang pagtataksil niya. Sa loob ko'y may tumunog na puot. Bakit? Ulol kong inay tanong sa hangin. Hindi sumagot sa akin ang kanyang mga mata. Sa kalagitnaan ng sumpong ng pagkatalo, may nagawa kaming pag-iba. Si Mang Mariano at si Aling Petra ang nag-ayos ng unti-unting gap. Sinisira sila ng dahan-dahan. Gumawa kami ng diversion, isang maliit na apoy na nagsilbing panakip sa aming pagtalikod, at doon namin ginamit ang mga bracelet. Hindi ko ikaarte ang sinasabi ng mga papeles ni Mang Mariano. Hindi ito magic, kundi simbolo ng proteksyon sa kanilang pananaw. Ngulit sa puso ko na lang ang dala-dala ko. Hinawakan ko ang kamay ni Henry at tumakbo. Nakaramdam kami ng pag-ibig sa maraming paraan. May mga taong sumisigaw, may mga taong umiiyak, at habang kami tumatakas, may tunog ng paghinga sa likuran namin na parang umaagaw ng buhay. Hindi ako nagsisinungaling. Minsan may mga sandali na parang hindi kami makakatakas. May mga sandaling muntik na kaming maipit, ngunit may isang milagro na nangyari. Sa gitna ng bawat gulong at takbo, may isang lumang tricycle driver na hindi ko kilala ang nagmistulang nakakakita at humatak sa amin papunta sa kalsada. Bumalik kayo, sigaw niya at hindi siya nagtanong. Hindi namin inisip kung sino siya, basta kami lang ang kinailangan niyang tulungan. Pagdating sa daan, nagtakbuhan kami sa liwanag ng buwan. Hindi kami huminto hanggang hindi kami nagtatagpo ng kulay na urban, isang jeepney na dumaan at saka kami sumakay. Hindi na namin inisip kung naiiwan ang bahay. Ang mahalaga lang ay buhay kami at magkasama kami. Sa takbo ng buhay, hindi ko alam kung paano namin nagawa iyon, pero nakalabas kami mula sa baryo. Pagkatapos ng gabing iyon, nagkaroon kami ng takot sa loob ng dibdib namin na hindi madaling mawala. Nag-ayos kami ng mga bagay, nag-request kami ng proteksyon at humingi ng tulong sa mga pulis sa bayan, pero sa mukha ng ilang opisyal may pag-aalangan. Hindi ito katotohanan ng ating bansa na lumalaban sa ganitong klase ng bagay. Ang mga detalye ay naulat, ngulit hindi lahat ng panig ay nasagot. Sinasabing may mga taong sumali sa paglusob at meron ding mga pumaliktad na nagsabing hindi nila raw nakikitang ganoon ang nangyari. Dumating ang oras kung kailan ang kwento namin ay naging isa lamang sa mga usapan sa bunganga ng baryo. Nagpasya kaming lisanin ng baryo San Juan, hindi dahil gusto ko ng malakas na dramatiko, kundi dahil hindi na kami ligtas doon. Nag-ipon kami ng pera mula sa ibang kamag-anak at nagplano ng pagpunta sa ibang bansa. Ako ang pinili, magtrabaho abroad, magtira ng maayos at bigyan ng bagong buhay si Henry. Nag-apply ako bilang domestic helper sa una. Hindi siya ang pangarap ko, ngunit kailangan kong magsakripisyo para sa kapatid ko. Hindi ako nagmamayabang, pero ginawa ko ang lahat ng kailangan para sa kapatid ko. Naipasok ko siya sa isang school doon at habang tumatagal, unti-unti siyang nagsimula na ring gumapang sa normal na buhay. Hindi naging madali ang pag-iwan. Sa gabi, natutulog pa rin ako na may takot, kahit sa bagong bansa. May mga bangungot ako na bumabalik sa mga tunog ng sulo, sa amoy ng nasunog, at sa mga mata ng taong nagsabing, may kapalit. Hindi ko kayang limutin ng nagdaang pinagdaanan namin. Ngunit unti-unti, sa pagtatrabaho at sa pagtuon sa pag-aaral ni Henry, unti-unti ring lumiliit ang bigat sa dibdib ko. May mga araw na maganda
at may araw na muling lumalabas ang luma naming takot. Ngunit sa lahat ng iyon, may isang bagay na hindi mawawala. Ang responsibilidad ko bilang ate. Ilang taon ang lumipas at nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-ayos ng buhay. Si Henry, na dating maliit at napakalinlang, ay lumaki at nagkaroon ng sariling pamilya. Hindi ko mapigilang ngumiti tuwing maiisip ko na nakasama ko siya sa kinahinatnan. Nag-asawa siya at nagtatrabaho sa Singapore. Hindi siya milyonaryo, ngunit may maayos na buhay. Ako naman, nagtrabaho ng husto at ngayon ay nasa ibang bansa din. Hindi ko sasabihing perpekto ang buhay, pero nagkakaroon kami ng pagkakataon na harapin ang bukas nang medyo hindi nangungulila sa takot ng dati. Ngayon, kapag natutulog ang gabi at wala ng ingay ng palayan sa lumang alaala, napapaisip ako, ano ba talaga ang nangyari sa Barrio San Juan? Marami ang nagbibigay ng iba't ibang bersyon. May nagsasabing ang buong baryo ay nagtago sa loob ng isang sistema ng pag-aalay dahil sa kahirapan. Ang iba naman ay nagsasabing may mga pamilya talaga na may lihim na kasaysayan ng kababalahan. Ako, nakatutok sa damdamin kong natitira. Alam ko ang aking nakita. Hindi ako makakapagsalita ng may katiyakan sa lahat ng detalye. Hindi ako pulis, hindi ako investigador. Ako ay isang ate na iniligtas ang kapatid niya mula sa dilim. May mga pagkakataon din na nagbabalik ang mga text or message mula sa mga kapitbahay. Mga kwento na may nawawala pa ring hayop, mga nagpapatuloy na pamahiin at mga tawag para huwag bumalik. Ang pangalan ng baryo ay hindi ko na binabanggit sa mga kaibigan namin dahil ayoko na may mag-usisa pa. Ngunit hindi ko mapigilang mag-isip. Paano kung may iba pang mga such stories sa iba pang baryo? Saan ba napupunta ang mga boses na gustong tumingin sa atin sa dilim? Ang aral na dala ko mula sa karanasang iyon ay simple pero matindi. Pakinggan ang instinct. Kapag sinasabi ng isang taong lokal na may dapat kang iwasan, pakinggan mo siya. Hindi porket namuhay tayo sa syudad at sanay na sa ibang mga problema ay tinuturing na natin na ang lahat ay kathang-isip. Maraming panahon na ang simpleng pagurwalang bahala ay nagdudulot ng kapahamakan. At higit sa lahat, kung may ipinapayo sa inyo na mag-ingat, magtiwala kayo sa sarili nyo. Kung kailangan nyong makaalis, umalis kayo. Minsan na ibabalik ko rin ang pagtatanong sa sarili. Kung hindi ako tumigil at hindi ako lumaban, baka hindi namin nakita si Henry na nakalabas. Pero may bahagi rin ako na nagsasabing hindi dapat ipinagbigil ang sariling dangal para sa pagkaligtas. May oras na ang baryo ay parang nangangailangan ng katiyakan na hindi dapat ibenta ang sarili. Hindi ko kukunin ang responsibilidad na sabihing ako ang bayani ng kwento namin. Hindi ako bayani. Isa akong ordinaryong babae na nabigyan ng ekstraordinaryong dahilan para magpakatatag. May mga tao na tumulong sa amin, may ilan ding hindi. Ang pinakamalinaw sa lahat ay ang matinding kahinaan ng sistema na naglalagay ng mahihirap sa panganib dahil sa paniniwala o dahil sa takot. Kung may gustong malaman pa ng detalye, marami pa akong hindi nasabi. May mga gabi na hindi ko na ibubulong ang buong kwento dahil takot akong i-replay ang trauma. Pero kapag may mga nagsasabing gusto nilang marinig pa, handa akong magkwento. Hindi para patunayan ang anumang supernatural na nilalang, kundi para magbigay babala sa iba. Alam kong maraming magtatanong, bakit nagtiwala pa kami kay Miguel? Bakit hindi kami agad tumakas o nag-report sa mga autoridad? May simpleng sagot, dahil kami ay gutom, pagod at nangangailangan ng tao na mapagkakatiwalaan. Minsan, ang kalooban natin ay nagiging mahina sa sandaling iyon. At kapag may nangyayari sa paligid na paulit-ulit, ang pag-aalala ay nagiging parang tinik na kapag itinulak mo, lalabas pa rin ang anumang nakatago sa ilalim. Hindi ko pinapayo ang pakikipagsapalaran sa mga lugar na may hindi kilala na hindi kayang irespeto ang buhay. Kung may mga katulad na pangyayari sa inyong komunidad, makipag-ugnayan sa mga kinauukulan, kumuha ng suporta at huwag mag-isa. Ang pag-iisa ay nagpalakas sa kanila. Ang pagkakaisa at kaphingi ng tulong ang nagligtas sa amin. Ilang taon na ang nakalipas, pumupunta pa rin ako minsan sa mga lokal na forums at nagbabahagi ng kwento ko. Hindi ako naglalabas ng lahat ng pangalan o eksaktong lokasyon. Hindi ko gusto na may masaktan pa sa pagdahas.
Ang tanging layunin ko lang ay magbigay babala at magbahagi ng aral. Kapag tumitigil ka sa pagdinig sa loob mo, baka hindi ka makalayo ng ligtas. Ngayon, kapag tinatanong ako kung nagsisisi ako sa pag-uwi, sumasagot ako ng diretsyo, hindi. Sa kabila ng sakit at ng mga luha, kung hindi kami bumalik sa bahay na iyon, baka kami nawala rin sa ibang paraan. Ang murang kwarto ay naging simula ng gulo na hindi namin inasahan. Pero ito rin ang nagpaganap ng desisyon para umalis kami at magsimulang muli. Para sa akin, ang leksyon ay hindi lang takot. Ito rin ay pag-asa at paninindigan. Kung may sariling karanasan kayo na kahaling tulad ng amin, hindi kailangang detalyado o dramatiko, i-share nyo sa comment. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwentong totoong nangyari. Kung may gustong malaman patungkol sa aming pag-ayos at paglipat abroad, maaari rin ako magsalaysay ng mas praktikal na paraan kung paano namin naipon ang pera o kung paano kami nag-apply ng trabaho. Ngunit ang pangunahin ko pa ring babala, pakinggan ang mga taga roon. At kung may anak kayo o kapatid na katulad ni Henry, ingatan ninyo sila. Pakinggan ang good feeling ninyo at huwag kayong mag-atubiling umalis kung may pumipinsala. Maraming salamat sa pakikinig. Kung may karanasan kayo, i-share yan sa comment. Baka may makatulong tayo sa isa't isa. Mag-subscribe kayo para sa iba pang true stories na katulad nito. At ingat tayo palagi, lalo na paggabi.